Good evening, good evening, Canada. Magandang umaga po dyan sa Pilipinas. At nawa po, masarap ang inyong tulog at gumising ng may kasiyahan sa puso. At kami naman dito sa Canada ay aming inaasahan din po na maging mahimbing aming pagtulog upang naman ang kalakasan. Muli, we are Jesus Word for Soul Church of God members here in Toronto, Canada. Number 14, Mackinac Crescent, A1J 1P9. And once again, tonight, as we always do, we have our Bible study. And just allow me to check first with my cell phone, so that we can check if we have good sound. Just let me check. Yes, so I'm gonna check if we have a good sound in our broadcast. Just to make sure. Okay, so nangunguna dito si Big Boy. Okay, so yes. Tuwing Biyernes po, mayroon tayong Bible study na pinamagatan nating life growth sa pag-unlad po ng buhay. So, may buhay kasi spiritual, may buhay na panglaman. Okay? So, yung sinasabi kong panglaman, ito yung pinatayo ko natin ngayon. Yung buhay na spiritual, yan yung mabuhay na walang hanggan at magdurusa din ng walang hanggan. So, magkakaiba ho yun. So, since then na pag-uusapan po natin ngayon ay ang buhay po walang hanggan, kaya mayroon tayong life growth. Kasi maaaring you have a lot of information tungkol dyan sa buhay, but maybe you are hungry of wisdom. No? So, heads up lang po yun, maaaring may nakukuha nyo kung ano yung maging topic natin ngayon. So, Life Growth, August 5, 2022. At mayroon dyan John chapter 4, verse 24. Nakasulat po yan sa Biblia, sa Aklat ni Juan, Kapitulo 4, versikulo 24. Na ang sabi, sa Tagalog, ang Espiritu ang bumubuhay, sa laman ay walang pakinabang, at ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. Muli, sa mga nandyan sa atin sa broadcast, kung hindi pa po kayo nakapaghandog ng panalangin sa Diyos, maghandog po kayo ng panalangin. Ang sa ganon, mabigyan ho ng respeto ang Ama. Dahil pag-aralan natin yung kanyang salita, hindi kasi ito katulad ng pag-aaral ng kung ano pag-aralan mo na hindi mo na siya sasambitin. Pag gusto mo makarating ng langit, full support mo yung respeto mo sa Ama. Amang nasa langit ha, hindi yung amang nandito sa sanlibutan. Ang sabi diyan, in according to the book of John, it is the Spirit, God's Spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So John 4:24. So last time we were able to discuss about guilt for how many weeks, and we pursue to the word. So kasama natin ngayon namumuna si Karen Filas Kilaan dito sa aking cellphone. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos. The word. Ngayon, sa mga salita kasi, kung dito sa lupa, pag nakarinig tayo ng salita, lalo't lalo na nakakatulong sa atin, mataas masyado yung ating expectation. O kaya naman, you dream of something, then masyadong mataas yung expectation mo. Hindi naman mo masama na mangarap eh. Hindi rin masama ang magplano.
ang pinag-usapan natin dito yung expectation. Ano ba expectation? Anyway, I have shown you this time, this file. Last time. So, balikan ko lang to aking Facebook para hindi ako magka-problema. Yan. So, sa mga expectation natin, alam mo naman siguro kung ano ibig sabihin nun. Expect na expect. But beforehand, I was designed to bring you doon sa mga ating dinaanan, sa mga bagay patungkol sa expectations. Kasi kung expect ka ng expect at tapos hindi nangyari yung gusto mo mangyari, ang mangyari niya sa mga tao, sabi niya, pagkatawanan ka, di ba? Kasi hindi nangyari yung expectation mo, so pagkatawanan ka. Kaya bago mangyari yun, ang sabi rito, it's life. Lower your expectations. Para maiwasan natin yung pagtatawanan tayo ng mga tao. So ngayon, anong gagawin natin? Okay, I will just going to review some of our slide na kung saan para maalala niyo ang lesson last week. In accordance with the book of John, chapter 16, verse 3, and these things will they do unto you, because they have not known the Father nor me. Aba, mayroon pala mangyari, no? Review lang ito doon sa last Friday na ating napag-aralan. So ngayon dito, mayroon ditong isang talata o isang salita. Hango ito sa lumang tipan. Ito ay galing sa lumang tipan na ang sabi ay, my people are destroyed for lack of knowledge. Assignment ko na ho yan, kung saan banda sa lumang tipan yan, para medyo maisayo naman yung inyong daliri. My people are destroyed for lack of knowledge. Isa lang talagang dami-dami na information. You're gathering too much information. Information sa baryo, kabisado mo yung lahat ng tao. My people are destroyed for lack of knowledge. Paano kasi nasira ang tao? Sa kakulangan sa kaalaman. Kasi mayroon silang information. Okay, ganito yan. Information is a significant part of knowledge and intelligence. Significant part. Yung informasyon. Ngayon, ang sinabi ni Kristo doon sa John chapter 16, nagbibigay siya ng informasyon. Information. And these things, they will do unto you. So, Jesus was giving them information. Tapos, binigyan pa siya ng rason because they have not known the Father nor me. Kasi sa lumang tipan, kaya nga pinadala ng Ama si Kristo para hindi maulit yung nangyari sa lumang tipan. Na nag-iwan ng sumpa ang Ama at nanahimik siya ng 400 years. Yan ho yung division between Malachi and New Testament. Kaya yung sa mga gumigiit sa aklat ng Malakay, nanahimik na ang Diyos ng 400 years. Kaya pinadala si Kristo na kanya anak. At dito nakita mo na nagbigay ng informasyon si Kristo. Kasi ayaw na ng Ama na masira uli ang mga tao.
Ano ba yung informasyon? Ulitin ko, information is a significant part of knowledge and intelligence. Importanteng bagay ho yun sa kaalaman at saka sa katalinuhan, karunungan. Iba yung karunungan nila. Okay. Ang nangyari diyan kasi yung mga disipulo, saka mo na ibilang yung sarili mo at saka yung sarili ko. Yung kasi disipulo pinag-uusapan natin dito. Para wala kang aray. Pero alam ko marami mahahagit. So, ang kausap ni Kristo dito yung mga disipulo, ha? Ngayon, kung talagang sumusunod ka rin sa mga salita ni Kristo, di isa ka sa disipulo. Okay. Ano nangyari noon? Mayroon kasing sinabi si Kristo na mangyayari ang bagay na ito. So, ang magandang bukas, mangyayari lang yan kung darating na yung may encounter mo yung mga bagay na hindi mo inaasahan bilang isang experience. This morning, I was talking to my tenant. Tinatanong ko siya, ano ba ang delay? Malalaman mo lang ang delay pag delay ka na. Halimbawa, ang oras mo alas 10. Alas 10 na. Delay ka nga. Hindi mo malaman ang delay kung alas 9 pa na. Okay. So ngayon, yung expectation mo, remember na mayroon ka pang dadanasin bago mo makuha yung expect mo. Para hindi ka mabutaka. Ang Tagalog yun, John chapter 16 verse 3. At ang mga bagay na ito'y gagawin nila. So may gagawin ang mga bagay na ito. Sapagkat, bakit nila gagawin yon? Sapagkat hindi nila nakikilala ang Ama ni Akuman. May gagawin sila, ang dahilan, hindi nila nakilala ang Ama ni Akuman. So, kung ano man yung mangyayari na yun, nagbigay ng informasyon si Kristo. Nagbigay ng informasyon. Maging mo sa atin ngayon. Ha? Kasi kung tinatanggap natin Kristiyano tayo pinagmamalaki pa nga natin na Christian ka. O, di ba? O, Kristiyano ako. So, hindi, di ba, ibig sabihin nun, nakikinig ka at nag-aaral ka ng salita ni Kristo kasi ka Kristiyano. So, ngayon dito, para maging patas naman para sa mga Ilocano, ang sabi dito sa Ilocano, sa libro ni Juan, Kapitulo 16, talata 3 o versikulo 3, Ket dagitoy aramidin danto kada kayo. Sa kada kayo. Okay. Kung Kristiyano ka, ada ti marami ka. Kama. Apay aramidin na yan. Tadi da amo ni Ama. Uray pa siyak. Hindi nila kilala siya, makati si Kristo, hindi rin kilala. So may mangyayari ho dahil nga hindi nila kilala. Yung Ama na pinaglilingkuran ng disipulo at saka yung anak na si Kristo, hindi nila kilala. Ibang kilala nila baka yung ina at saka yung mga alipores. No? So ngayon, sa 16 na Bisaya, og kini ilang pagabuhaton tungod kay wala man sila makaila sa Amahan. Hindi ka na ako. So, kaya alam mo, lingguahin natin, babasahin ito sa Biblia. Isa lang po ang punto niyan. May gagawin sa iyo ang dahilan hindi nila kilala ang Ama at maging si Kristo. So, you are expecting something to happen. Kaya nga, it's life. Lower your expectations para hindi mangyari yung
At least kung tatawanan ka man nila, kabisado mo na, alam mo na. Hindi ba si Kristo tinawagan din? Ha? So ngayon, kung mangyari man sa'yo na lalaitin ka, tanggapin mo lang yung mga tao nila. Huwag kang maasam. Di tawanan mo rin. Ganun, di ba? So ngayon, it's life, lower your expectations. So balik tayo doon sa my people are destroyed for lack of knowledge. So ngayon, ano ibinigay ni Kristo doon sa 16:3? Information. But remember, information is not a wisdom. Informasyon lang ho yan. Diba? No jaywalking. Binigyan ka ng informasyon, binigyan ka ng babala, huwag kang tumarig. Pag ginamit mo yung information, ginamit mo sa maayos, di magkaroon ka nga ng wisdom. Pero ang information, hindi ho wisdom yan. Information is not a wisdom. At ito yung mga kinukulikta ng maraming tao, informasyon. Halimbawa, ganito, kaano sangpit ni Apong na rin? Kini Apong din. Ang gawid dansa. Sino tinig baga kita? Kunkunan lang. Gawin di gather information. Amin. Uy, no, agawid na bilang, ibaga mga sampit ni ano. X. Huwag ka magtanong doon, ano sakit niya? Information. Information lang yun. Doon ka sa doktor magtanong. Okay. Jesus was giving an information na may mangyari. Pero hindi siya nabigay ng katalinuhan. Information lang. Pagdating dito sa 4, sabi niya, but these things have I told you. Para bang kanta, have I told you lately that I love you? O, di ba? Ito sabi niya, but these things have I told you, that when the time shall come, may darating ha, oras, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. Ye may remember that I told you of them. Yung may mangyari na gagawin sa'yo. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you. Nag-review na tayo konti, ha? So, Jesus speak tough words, mga masasakit na salita. Matitibay, suligong salita, para maka-iskapo sa mga hindi magandang mangyari. Kaya nga, ang mga magulang, hindi yan nagpapayo na malambot. Matitigas ang pinapayo niyan. Hindi maluwag. Kaya kung nagkaroon kayo ng mga magulang na pinapayuhan kayo ng magaan, iwan ko lang ano mangyari sa iyo paglaki mo. Iwan ko lang. Ha? Iwan ko lang. O sa mga anak nyo na hindi nakaranas ng mga payong matitibay ito, you can prove it to yourself. You can prove it to yourself kung ano nangyari. Kasi mga magulang, huwag kang umasa sa magulang mo, kailangan magtrabaho ka. Uy, huwag kang umasa dyan sa ballpen mo. Huwag mo kainin yung ballpen, mag-aral ka. Yung lapis, kinakain, imbis isusulat. O punta sa eskulahan, hindi naman punta sa eskulahan. Nandun sa bayabasan. O, kung mag-high school, hindi naman nandun sa high school. Nandun sa bilyaran. O, ano nangyari? So, gano'n yun dito. Kasama ni Kristo, ang mga disipulo, rigid po ang training doon. Ang training na mahirap. Yan yung training of no return.
kasama nila si Kristo, hindi na sila nakabalik doon sa bahay nila. Kaya nga, bigyan mo ako ng bersikulo na mayroong bumalik doon. Sige nga, mayroong nagipagkita, pero hindi na bumalik doon talaga sa buhay niya dati. Ha? So, si Kristo nagsasalita po ng mga masasakit na salita para din sa atin. Sa ikatitibay natin para hindi tayo mapapahamak. Tingnan mo to. Sa 16.4 sa Tagalog na pananalita. Datapwat ang mga bagay na ito'y sinalita ko sa inyo. Upang kung dumating ang kanilang oras, yung oras na yung mga taong malakit sa iyo, yung mga taong ganito, tatawanan ka, lalaitit ka, ulit ko, datapwat ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo, upang kung dumating ang kanilang oras, ay inyong mga alaala. Kung paano sinabi ko sa inyo. At ang mga bagay na ito ay hindi ko sinabi sa inyo buhat pa ng una, sapagkat ako'y sumasa inyo. So dito, mayroon ding informasyon si Kristo na regarding parting time, na maghihiwalay na sila. Kasi may takdang oras din si Kristo niyan, na mangyayari. Pero dito, hindi pa nangyayari. So, people are destroyed for lack of knowledge. Kasi nga puro informasyon lang kinukuha natin. Halimbawa, ganito, dito sa Canada, kuha ka ng informasyon. Magkano sweldohan doon? Ay magandang sweldo na. Bakit ang sweldo? Magkano? 75 eh. Apply nga ako. Hindi man tinanong kung ano trabaho niya. Ano ba trabaho mo? Pulis ako eh. Pulis ka pa para pag-apply ka doon. 75 per hour niya, magbabantay lang doon o yung mayroon kong construction. ang gusto mo lang informasyon, sweldo. Mayroon kong informasyon, mag-apply ka agad, hindi ka naman pulis. Sir, magkano sahod mo, sir? Ay, kumikita ako ng minsan, 150,000 a year. Uy, maganda yun, sir, pasok din ako. Hindi mo naman alam kung ano trabaho niya. Informasyon lang. Siya mo. Darating pala sa susunod na linggo. Ang alam ko, iikot pa sila ng Italy, tapos pupunta sila ng Bahamas. Hindi pa mabuhay yun. Buhay nila yun. Kaya isipin mo maigi. Ano may paglingkod dun sa iyo? Di magkamali ka pa ng salita, di madidimanda ka pa. Uso na ngayon dyan. Ipapalabas yung kaso na yan na ididimanda yung mga andyan sa Pilipinas, yung mga hindi magsasabi ng totoo at yung mga naninira ng tao. Yan, delikado kaya ngayon. Kaya yes, you could collect information all of your life. Puro informasyon ng ibang tao, informasyon kung ano ginagawa nila, informasyon kung ilan ang asawa nila, ilan kabit nila, ilan yung anak nila. Pero you are lacking something. Tingnan mo ito sa Ilocano. Ngayon, sinaok kada kayo dagitoy. Tapno inton umay titempo da. Malagip yu ida. Nga insaok kada kayo. Kuwari na tagtang. Malagip yu. Ay, bagay-bagay yung data. Awang ngayon silbi na ito. Awang din na talaga. Makakatulong ba sa iyo yung mga informasyon ng ibang tao? Papuntang langit? Hindi. Magkaroon ka lang ng away. Ito pa yung dagdag sa utak mo nga, sakit sa ulo. Dahil nga, punong-puno ka ng informasyon na hindi mo naman kailangan. Dumi ng utak. Dumi ng puso yan. You gather information na hindi mo kailangan. Ngayon, dagito'y isang kung nainsao kada kayo, idida mo. Gapo, taada, akay laay, idi kada kayo. So,
Christ was giving them information na mag-agsinag na talaga. Information na not wisdom, only information. And what we have in the Bible are information. So, my people are destroyed for lack of knowledge. Okay, tingnan mo nga. Pagtibayin ko lang yung tungkol sa informasyon. Para doon sa mga kumukontra dyan. Alam ko naman paano ko ngayon kung wala kang informasyon? O sige, ito, tingnan mo to. Collecting much information and still have difficulties. Sa dami ng alam mo, pero nahihirapan ka pa rin. Bakit? Hindi naman nakakatulong yung information There is something there. Anong information ito? Sabi ko kanina, ang information na binigay ni Kristo sa Juan 6:63, ang Espiritu nga bumubuhay. Sa laman ay walang pakinabang. Ang impormasyon ginagagawin mo tungkol sa laman ay walang pakinabang. Juan Kapitulo 6:63. Ang Espiritu nga ang bumubuhay, impormasyon niya, sa laman ay walang pakinabang. At ang mga salitang sinasalita ko sa inyo ay pawang Espiritu at buhay. Ngayon, ang ginagather mo informasyon puro sa laman. May buhay ka? Yun. Sabi ni Kristo, ang Espiritu ang bumubuhay. Sa laman ay walang pakinabang. Kaya nga nahihirapan pa rin dahil you are collecting much information na mayroong darating. Na mayroon tayong inaasahang darating. Sa atin kasi pag sinabing darating, gusto mo, bendisyon ka agad Gusto mo, bendisyon ka agad. So, the implication is something coming in our way. Para maalala mo na binigyan tayo ng babala. So, yung salita ni Kristo, it implies that something will come. Makakasalubog natin yan kung hindi ka maingat. Pero pwede mo iwasan yan. Basahin ko muna dito sa Bisaya para pabor naman. Siyempre, kababayan ko. Si Bono mo ko. Okay. Apan, gisulti ko kining mga butana. Tanawa kayo Apan, gisulti ko kining mga butana. Kaninyo, aron nga kung moabot na ang ilang takda, inyong mahinumduman nga di ka subinlan ko na kamo mahitungod ni ini. So, ano ba yung darating na yan? Yung darating na yan ay magdudulot sa atin ng stumble, yung matisod tayo o matumba, we fall down or even to fall. Pag nangyari yun, ito mapapakinggan mo. Pagtatawanan ka, ang gamit, di ba? There darating which may cause us to stumble na matisod tayo o kaya maging bumagsak man. Kaya paganda ka. Pagandaan mo rin yung mga tawa ng paligid mo. Paghandaan mo yun. Dahil maging si Kristo, pinagtatawanan Pinagtatawanan. So my people are destroyed for lack of knowledge. Saan ka nakakahanap ng mga difficulties? Kasi sa dami ng informasyon mo, nahihirapan ka pa rin. Bakit ka ba talaga? Anong dahilan? Kasi yung tanong nito,
Parang alam ni Brother William, ha? Hindi ko alam kung ngunit yung Espiritu na tuturo sa akin. Kaya ko nalalaman. Nahihirapan tayo saan sa mga parte. Maging sa trabaho. Difficulty every day at work. Matagal mo ng trabaho yan, pero bakit ka pa rin nahihirapan? Reklamo ka na reklamo. Tapos tanggap ka naman tanggap ng sweldo. Kung magtatrabaho ka, nagreklamo ka, maghanap ka rin ng trabaho. Hindi yung magtatrabaho ka tapos magreklamo ka. O, in any social groups, kayo nang alam, tapos magsisiraan pa kayo. Nahihirapan ka. Bakit? O, tingnan mo, kukunti ka na ng kaibigan mo, magsiraan pa kayo. Hindi naman karamihan yung kaibigan mo, sisirain mo pa. Tingnan mo kung magkukonsensya ka. Because we're talking about guilt. At yung mga darating, hirap ka na, tapos pahihirapan pa ibang tao. Bakit? Kasi ang informasyon kinukuha mo mali, panglaman. Panglaman ng informasyon, alam mo. So ngayon dito, you find yourself difficulty every day at work. Balik na ako doon silang utos sa akin. O sila ba nag-utos sa kanya, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. And none of you ask me whether thou goest down. Wala. Tapos yung mga sinabi ni Kristo that it implies about that we might stumble. It agrees with the whole spirit of the dialogue of the book. Walang ibang makita ko dyan na payo ni Kristo na upang hindi tayo mapahama. Upang hindi tayo maghirap. Upang hindi tayo masira. Nandyan yun. Yun lang sinasabi niya ng Biblia. Tapos sabihin mo, hindi ko kasi maintindihan. Alam kong naintindihan mo, pero ayaw mong sundin. Dahil ayaw mong baguhin ka ng salita ng Diyos. Hindi ko maiwanan yung mga sira mong kaibigan. Ang totoong kaibigan si Kristo lang po. Na hindi makapagsinungaling. Si Kristo. Lahat ng tao sinungaling, kaya sabihin ko sa akin, uy, mabait na kaibigan yan. Maniwala ako sa iyo. Kaya nga dito, it implies to stumble na baka matisog tayo because sa expectation natin ng ibang tao. Kaya, mas mainam panghawakan yung sabi ng Ama. My ways are not your ways, and your ways are not my way. So, ngayon dito, mayroon dyan ini-imply na matisog ka. At yan yung nandoon sa buong Biblia. Mula sa Matthew hanggang Revelation, ang Espiritu dyan o pinag-uusapan dyan na huwag ka mapahamak. Na hindi ka matisod. Basahin ko sa Tagalog yung 65. Datapwat, ngayong ako'y paroroon sa nagsugo sa akin. At sino man sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, saan ka paparoon? Magkasama sila ng 3 years mahigit. May isa walang nagtanong kung saan paparoon, kung hanggang kailan siya. Sometimes, pag enjoy na tayo sa buhay natin, hindi na tayo nagtatanong kung hanggang kailan ba ito.
Subukan mo, di ba? Nagtanong ka pa na, ano kailan itong buhay ko? Have you tried to ask that? O, may trabaho ka ngayon. Have you ever tried na hanggang kailan kaya itong trabaho ko? Kasi hindi mo alam, bukas wala ka ng trabaho. Hindi mo rin alam, bukas wala ka ng hininga. Tulad na aking rabbit, pinakain ko lang ng umaga eh. Pakainin ko ng tanghali eh. Hindi na huminga. Kaya, na-miss ko tuloy, wala akong kausap pag umaga. Hey, what's up? Oh, okay, I give you food. Ganun yun. Ito ha, datapwat ngayon, ako'y paparoon sa nagsubo sa akin. At sino man sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, saan ka paroroon? Nagkausap nito mga disipulo. Eh, paano, nagkaroon na sila ng comfort zone. Kasi nakikita nila paano pagbiling si Kristo, nagpapakain ng kung ilang katao. Parang feeling nila safe na safe. Kaya nga sinabi ni Kristo, may darating sa inyo. Para tayo ngayon, comfort zone ka. Ay, hindi, walang problema, nandito tayo sa Canada. O yan, maganda dito sa Canada. Pero ang pera ng Canada, hindi pera ng bulsa mo. Yan ang isipin mo. Kaya pagdating sa 14:6 ng Juan, sinabi ng anak, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father except by me. Kaya nga sabi ni Kristo, ni isa mo, wala ka lang nagtanong sa inyo. Kaya yung pangungusap ni Kristo, gusto maalaman ni Kristo sa kanyang mga disipulo ang tamang daan, ang tamang paraan. Kasi walang nakakahalata na sinabi niya, I am the way, the truth, and the life. Nakanganga pa rin sila. Gusto nila yung paraan pa rin nila. Matibay na salita yun, no man cometh to the Father except by me. I am the way, the truth, and the life. So, ang gusto makita ni Kristo sa kanila habang kasama siya, na mayroon silang progreso in a particular way, na baguhin nila ang daan nila kasi ang kasama nila, yun mismo ang daan. O, para mas madalit sabi, kung gusto mo makapunta ng Canada, sundin mo ang batas ng Canada. Anong batas nila? Kumuha ka ng passport, apply ka ng visa, mag-qualify ka doon sa kung trabahador ka, mag-qualify ka doon sa kailang qualification doon sa trabaho, kailangan mo ma-meet yun. Ngayon, kung hindi mo ma-meet yun, expected ba na makapunta ka? Hindi. So, ganoon din po dito. So, nakita kasi ni Kristo na kailang expectation, malayo doon sa expectation ng Ama. People that can know, He can foresee what we do not see. Kaya dito, kung makikita mo lang, if you can foresee what you do not see, ito yun, na may darating sa iyo, na lalaitin ka, may darating sa iyo, na para wala ka ng silbi sa buhay sa mundo ito, dahil mayroong ituturo si Kristo, may tuturo si Ama sa iyo, na particular way of progressing your life. Wala pa ako nakita umasenso na hindi pinatatawanan. Mayroon ba umasenso hindi pinagtatawanan? Kaya nga, umasenso yun, nagsusumikap eh, na huwag na pagtawanan eh. Ilocano, 65. Ngin ita, inakon iti dang ibaon kanya. Ket awan kada kayo ti mangin tuod kanya adino ti papana.
So ngayon dito, back to my people are destroyed for lack of knowledge. Though we have got a lot of information. Ang ginagawa kasi ng karamihan, no, ito old style eh, no? Di, pag mayroong lecture, tulad ito ngayon, isusulat nila yan. Ginawa ko rin yan noon. But when I saw how the Spirit work, hininto ko magsulat. Bakit? Information lang yun eh. Information, nasa Biblia yan. Nandyan na sa Biblia yung information. Bakit ka nahihirapan? Because may rason. May rason. Ang sa Biblia, lahat yan, informasyon, hindi mo na kailangan pagdagdagan ng paraan mong informasyon. Because you're doing your way. Ganito. Difficulties every day. Why? Because you haven't learned to derive from information subtle forms of wisdom. Kahit basahin mo yung Biblia, binasa mo nga. Binasa mo. Alam mo na may Ama, alam mo may Espiritu, but you didn't learn. Hindi mo natutunan sa informasyon ang masinang karunungan sa sarili mo on your own way. Hindi niya pamamaraan. Ngayon, ano bang gusto ni Jesus para sa expectation mo na hindi ka mahulog? What Jesus wants is to take out of the way all difficulties. Tanggalin sa iyo lahat kung saan ka nahihirapan. Pero ayaw mo umalis dun eh. Kasi enjoy ka na naghihirapan. Ako hindi. Nung magsama kami ng misis ko, lalo siya nasabi, tiisin natin ang ngayon. Tatanggalin rin yung kahirapan niya. In His time. In His time. Bakit? Baka mayroon tayong wrong notions and expectations. Wrong notions and expectation, iba. So ngayon, si Kristo mismo magtanggal niya. It is the Spirit that work. Hindi yung, isa tadama, ang Espiritu ang bubuha, isa laman, wala pakinama. Ngayon, apply ng laman. Basa ka ng basa. Sulat ka ng sulat. Attend ka ng attend kung saan. You gather information. Pero, hindi mo natutunan ang tamang paraan upang mabuo ang karunungan. Parang ganito, mas madali. Mahilig ka magbasa ng libro. Gusto mo, bili ka ng libro. Mayroon ka ng libro, pero hindi mo binabasa. Binasa mo, pero hindi mo naiintindihan. Para saan? May nakausap ko minsan. Sabi niya sa akin, nung bago pala ako dito. Ay, Pastor, nakita kami noon sa Valle Village, kasama ko sa mission eh. Matagal na kami, pastor pa kami sa Pilipinas. Ganun ba? Hindi ko pinagmamalaki kung ilang taon ka na, pastor. Hindi naman nila itatanong ko sa langit eh. Hindi ko yun. Hindi rin itatanong doon kung 15 years ka ng Kristiyano. Kung gaano ka na katagal, pagmamayabang mo yan. Hirap ka pa rin eh. But remember, Jesus wants is to take out the way all difficulties coming from wrong notions and expectations. Galing sa iyo yun. Yan ang gusto niya tanggalin. Yung galing sa iyo, ginagawa mo mali, yan ang gusto niya tanggalin. Kaya doon sa mga kasama ng disipulo, na 3 years,
Kasi sinabi niya, mayroon siyang gusto tanggalin doon. Kung sa kanyang kasama, ikaw pa kaya hindi kasama. Doon sa nakasama niya, mayroon siyang gusto tanggalin. Tayo, hindi natin siya nakasama. Tingin mo ba, walang dapat tanggalin sa'yo? Mag-isip-isip ka. Ang gusto ni Kristo, tanggalin yung mga bagay kung saan ka nahihirapan dahil din sa iyo na maling pamamaraan at maling paniniwala. Ganun na lamang ang pangungusap ni Kristo sa mga disipulo, lalo-lalo na sa akin ngayon. The progress in a particular way. Yung progreso po natin dito sa lupa, hindi po yun ang progreso ang tinutukoy ni Kristo. Yung progreso natin sa lupa, hindi yan ang tinutukoy ni Kristo na progreso. Tandaan niyo yan. Maaaring progreso ka sa lupang ito, pero hindi progreso yung spiritual mo. Hindi mo basihan ang pag-unlad mo dito sa lupa na masabing maunlad din ang iyong spiritual na buhay. Hindi ho basihan ang bendisyon niya. Mali ho yun. Ibig ko sabihin nyo, walang kotse, walang bahay na malaki, walang bahay na maganda, hindi kumakain ng masarap, walang bendisyon sa Diyos. Wala namang disipulo ni Kristo doon na nagbuhay ng hari. So, ang ibig sabihin po nito, mag-isip po kayo ng progress in a particular way na sinabi ni Kristo, in my Father's house there are many mansions. John 14:1. Sa bahay ng aking ama, in my Father's house there are many mansions. I'll go and prepare a place for you. I'll go and prepare a place for you. So, mayroong sinasabi progress in particular way. Kaya yung sa mga pamaraan mo, kalimutan mo minsan na it's life lower your expectations. It's life lower your expectations. Kasi sa mga informasyon na nalaman mo, ay kailangan mo intindihin kung ano yung informasyon. Nahihirapan ang tao sa araw-araw na kanyang ginagawa at bakit. Biro mo let's say sabihin natin nani ka for sabihin natin 10 years. Dapat sana kabisado mo na lahat ang trabaho sa kasi yun at yun lang trabaho mo sa isang bahay. Kabisado mo na yun. Kahit nakapikit ka, kabisado mo na yan. Para bang nagigitara? The more na nagigitara ka, malalaman mo kung nasaan yung dapat mo puntahan nota. Hindi naman pagkahawak mo ng gitara, alam mo na kagad. So, ibig sabihin, the more na nag-iinsayo ka, nalalaman mo kung saan pupunta ang daliri. Nakuha niyo pag doon, making a progress in particular way. Ngayon, kung nagbabasa mo kayo ng Biblia, tsakin mo kung ano ang punto mo sa Biblia. Para ba ikaw ay matuto at maglingkod sa Kanya ng tapat? O para matuto na magyabang? Ang sabi ng Biblia ganito. Dapat ganon. Ang sabi mo, ang pagkaintindi ko, ganito yan. Wala na. Kasi hindi mo nasundan.
So you haven't learned to derive from information subtle forms na mag-penetrate. Subtle forms na there will be a penetration doon sa informasyon na laman mo, papasok sa puso mo at isipan mo na mabubuo ang karunungan. Hindi yung ikaw yung magbibigay ng meaning. Kaya nahihirapan ka. Eh sabi ko nga sa'yo, tulad ng pagigitara, malalaman mo, mahihirapan ka lang, tulad ng kamay ko ngayon, hindi sa nahihirapan na kung saan yung nota, hindi. Nahihirapan na akong tumipad dahil medyo matanda na yung daliri. Nakakatipa pa rin, nakapaglaro pa rin, pero hindi kasi bilis ng kabataan. Laman ho yan. Pero ang espiritu hindi ho tumatanda. Kaya isang bagay na matutunan mula bata hanggang sa pagtanda, ang kaalaman ay hindi tumatanda. Habang ikay tumatanda, mas lalo kang maging madunong. Hindi naging anak. Kaya nga, sa Biblia, nakasulat diyan, may putong na kuruna ang may puting buhok. Kasi ang puting buhok, tanda ng karunungan. Pero maraming mga may puting buhok walang alam. Nga sa spiritual na bagay. At yun yung gusto ni Kristo na tanggalin sa atin. Upang makamit natin yung kanyang pangako, in my Father's house, there are many mansions. Alam natin yan, bata pa lang ako, sabihin mo, nangikot at umiyak ay lain. Ingganat at takot, awan bit makita ko mansyon. Meron na akong sinabi ng ganyan eh. Andun ako sa Ilocos. Nabayag datan nga, inkarya ako nga. Ikat naman siya, sabi ko, tatang, pasitabi na po. Alam niyo po yung tatlong nakarating doon sa buwan. O ako ka. Kasi yun na siya ni Armstrong, ni Allen sa kanya. Anyway, naglain niya ako. Nakita ba ng tatlong astronaut ang Diyos doon sa buwan? Ay, hindi ka sa nung makita kita. Kita. Kuna ni Kristo, in my Father's house, wala naman doon sa buwan, lampas pa. Hindi nga nakita ng mga astronaut eh. Ay, niya. Ay, niya. Tapos gahimatan na, sana may hindi maipakita sa akin. Kasi nga, mayroon silang informasyon. Pero yung informasyon na yun, hindi nabuo sa isipan nila at puso upang pagkaroon ng karunungan. Nga pa rin. Kumusta po? Yung pakikiusap ni Kristo sa mga disipulo, yun din ang pakiusap sa akin. Marami ka lang natutunan, marami ka napakinggan na bersikulo na galing mismo kay Kristo. Have you formed? Nagbuo ba yan ng informasyon na yan ito as subtle forms of wisdom? May nabuo ba? The roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, I'll be there. Gusto niya presente ka doon, present ka pagbalik niya rito. Kasi nga, andyan siya sa may alapaap. Hindi naman bababa rito yan sa lupa. Pero ibang lesson yan. Kung bakit? Pero bago mangyari yun, bago bumalik si Kristo, habang nandito tayo sa lupa, Jesus is to take out all difficulties. Yung humaharang sa'yo, yung nagpapabagal sa asenso mo sa spiritual, yung naging ganito ka, pag nasalita ka, maraming ka pang
Pagtatawanan ko lang kasi nonsense yung sinasabi mo. Patungkol sa Biblia, patungkol sa Espiritu. So yan ang gustong tanggalin ni Kristo? Kasi nga mali yung pagtanggap mo, mali yung pamaraan mo, mali yung expectations mo. Unang-una, ini-expect mong umasinso kapag tinanggap mo si Kristo. Hindi mo yun. Pag tinanggap mo si Kristo, ang i-expect mo, yung sabi ng Ama. Ayaw sabi ng Ama, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Walang pangako doon na masarap na buhay, magandang buhay, magkaroon ka ng magandang asawa. Walang ganang pangako. Ang pangako ng Ama, pag tinanggap mo ang kanyang anak, magkaroon ka ng kaligtasan. Kaligtasan saan? Sa kapahamakan, na hindi ka magdurusa habang buhay. Bagkus magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. At doon wala nang hindi ka na iiyak, hindi ka na malulungkot. Dahil kapiling mo ang Ama at ang anak. You will walk in the streets of gold. Na hindi mo nahahawakan yung bari-barita, pero doon aapakan mo. Hindi ka nakapagsuot ng brilyante, pero doon bato lang yun. Oh, so yan po yun. Yan yung pangako niya, hindi yung dito ka magkaroon ng mansion. Sabi niya, in my Father's house. Asan pang? Nasa third heaven po yun. In my Father's house, there are many mansions. I'll go and prepare a place for you. Siya maghahanda, hindi ikaw. So nakita niyo po yun, ikaw maghahanda kasi ang sabi ng pastor, pag nabigay ako ng malaking offering, bata pa lang ako noon, yun ang sabi ng pare nabigay ka ng offering, magawa ka ng atik doon sa bahay mo. Sabi ko gano'n. Hanggang sa natanim sa isip ko yan, hanggang napakinggan ko rin sa mga pastor. Ano kapatid, pag yung magbigay ka ng malaki, ang bahay mo sa langit kapatid, baka wala pang atik. Kaya magbigay ka ng malaki para magkaroon ng atik. Atik pala ng bahay ng pastor. Mga kapatid, yung bahay mo sa langit, wala pang pintura. Kaya magdulot ka ng pintura. Ay, nako, tinamahan ka ng lintik. Wrong notions and expectations mo yan. Ang kaligtasan at ang pag-asenso sa spiritual, grasya po yan ng Diyos. Hindi po yan nabibili. Kaya nga po nagkaroon kami ng theological na libre pagtuturo. Kaya nagka-problema yung cellphone na connection at saka sa from wrong notions and expectations. Babaan mo kung expectation mo. Itaas mo yung expectation ng Diyos sa'yo. Kaya nga, dito lang yung importante nga, no? Ipon ka ng informasyon, pero naghihirapan ka pa rin. Why not just take two? Informasyon mo, for God so loved the world that He gave so many begotten Son. Pangalawang informasyon mo, I am the way, the truth, and the life. Lahat, kuha mo na. Pag naiintindihan mo yung dalawa na yun, naiintindihan mo kung saan ka pupunta. And you will be in the progress of particular way what Jesus wants. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Hindi ka gagawa ng paraan mo, hindi ka gagawa ng diskarte mo, kasi siya ang paraan. Hindi mo kailangan na mag-expose ng bersikulo kung hindi mo linya ang mag-expose. Hindi mo sapatos yan. Ang linya natin lahat kaligtasan, maging man ang mga pastor na marunong mag-expose, marunong mag-preach na exposition without notes, still, they need salvation. Ulitin ko, the more na marami kang alam sa Biblia, mas delikado ang buhay mo. 3:1 ng Santiago. Malaki ang parusa ng mga nagtuturo. Kaya nga, sabi ko nga
Pag hindi mo sapatos ang magturo, may sapatos pa rin tayo saan kaligtasan ng bawat isa. Yan ang magandang sapatos, kaligtasan. Na maging bahagi tayo sa kaligtasan. Kaya marahil ngayong gabi, kung hindi mo naintindihan kung bakit ano yung information na kinukoleksyon mo. Information, ano ang information? Ipapakita ko sa inyo. Information is not wisdom. Information is significant part of knowledge and intelligence. Bahagi na po yan. Pero hindi ho yan karunungan. Subalit, pagdating sa panahon ngayon, piliin nyo kung anong informasyon ang iniipon mo. Kung informasyon sa mga tao sa paligid, sa baryo, tanggalin mo yan. Hindi ho makakatulong sa kaligtasan mo yan. Hindi ho makakatulong sa kaligtasan mo yan. Magkakaroon ka pa ng away. Kung gusto mo tahimik na buhay, hayaan mo ang buhay na kapitbahay. Kasi ni asin, hindi ka bigyan yan. Baka sila pang hihingi siya ng asin. Hindi ka naman siguro mamamatay kung wala kang alam doon sa kapitbahay mo. Hindi ka naman siguro mamamatay kung hindi mo malaman yung alipungan ng kapitbahay mo. Yun. So, information is a significant part of knowledge and intelligence. At ang buhay na magandang pag-asa, darating mo yan pagkatapos mo ng pagsubok mo na mai-encounter mo. Ngayon, maaaring na-encounter mo yung aral na ito. Masakit para siya, sabihin ko sa iyo, tumanda ka mo ng alam. Yan. Pag tinanggap mo yung masakit na salita na yun, na sinabi ni Kristo, hindi pumalakpak. O sabihin natin si Gary Valenciano, isinger yun, hindi pumalakpak. Lahat sila pumalakpak. Bakit? Kasi yung singer, nakakalam kung marunong ka kumanta, hindi. Yung mga hindi marunong kumanta, ay, galing. Pero, pag ang singer maganda talaga boses, walang gusto pa malakpak. Bakit? Nalampasan sila eh. Napahiya sila. Ang tumayo, isa lang, yung talagang marunong din. Ikaw halimbawa, nandun si Celine Dion. Wala pumalakpak dahil mga singer doon, kano, sino magaling? Hindi yan papalakpak kasi meron ingat. Ganyan ang tao, tama? Kasi, bato-bato sa langit to. Ganon din naman sa Kristyanismo. Kaya sinabihan ni Kristo ang mga disipulo na dadaan ka sa matinding pagsubok. Dadaan ka sa pag-iinagpis. Hanggang sa matisod ka, hanggang sa bumagsak ka. Kaya sabi niya, abide in me and I will abide in you. Hindi ka tuluyang marugsak pag nandiyan si Kristo. But you need to experience it. Tanggapin mo lahat ng sabi ng tao, yung sigaw ng mga tao, tanggapin mo. Diba? Tanggapin mo lang. Pero sa mga mangangaral dito sa Canada, number 176, Article 176, Section 1 to 3. Kung dito ka sa Canada, pastor ka, lisensyado ka, huwag kang matakot mangaral. Kasi pwede mong ipakulong yung magpapahinto siya mga batas o Canada yan. Kaya hindi ako pwedeng bastusin pag nangangaral. Nandyan batas siya ng Canada. Kaya, pag hindi mo alam yun, 176, Section 1 to 3. Yan. Number 176, batas sa Canada yan, and 1 to 3. Kaya, maganda ko rito sa Canada mga kapatid. May protection ng ministro. Pag nangaral, hindi pwedeng bastusin, hindi pwedeng pahintuin, hindi pwedeng harangan. Batas ng Canada yan.
Ngayon dito sa Biblia, may batas din. Sabi ni Kristo, Eternal Republic, tandaan mo to, I can do all things through Christ. Kaya pag nasa iyo si Kristo sa puso mo, ang salita niya, nasa nguso mo rin. At ang kanyang aral, nasa utak mo. Ang payo niya, nasa tainga mo. Diyan sa ating basahin po. Okay. August 5, kasama natin si Tatay Benjamin Ligado, si Nanay Hilaria, ang aking babae, si Brenda Villaneda, si Lisa Bailen, si Karen Kilaan, Marina Sidney, Mercedes Orenza, and Marjorie Apilado. Basahin ko rin yung mga nandito sa ating, kanina bagong nakita ko si Big Boy. Ha? Nandito si Lisa, sabi ni Brenda, Good Friday, everyone, God bless. Lisa Bailin, ang sabi, have a blessed Friday to all. Karen Kafilas Kilaan, have blessed Friday, Pastor, and everyone, love, a prayer, love. Mercedes Orenza, blessed Friday, everyone. Brenda Villaneda, Marina Sidney, and Marjorie Sidney are watching with you. The same as Lisa Bailin. So muli po mga kapatid, dyan sa Pilipinas, magandang umaga sa inyo. At dawa po, patuloy yung pagsumikapan. Sabay-sabay tayong pagsumikapan natin pag-aralan maigi mga salita ng Diyos. Upang sa ating ikakaligtas, upang sa ating para makaiwas tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan. Muli, mula po dito sa Canada, ang inyong lingkod si Brother William, dito ho sa umbrella ng Jesus World for Soul. Ang aming dalangin po sa inyo sa bawat isa na narito ngayon sa Ama, na magkaroon kayo ng pagkakataon ng isang tunay na pagbabago na ayon sa kanyang kagustuhan at ayon sa kanyang kaalaman. Sa kanyang pamamaraan, nawa tayong lahat ay makakasumpong sa pamamaraan na gusto niya sa ating buhay. Muli mga kapatid, sa pangalan po ng Ama at Anak ng Espiritu Santo, ating hingin sa Diyos ang tagumpay ng ating pagpapahinga ngayong gabi, na meron tayong umagang darating na nakangiti sa labi. At yung mga nandyan sa panahon kung sa may araw, patuloy po kayong bendisyonan ng Diyos sa inyong buhay, at nawa po maghapon kayong nagkaroon ng ngiti sa labi, masaya sa trabaho. Muli, tagumpay ang ating hinihiling. In Jesus' name we pray, we say, Amen. Amen. Muli, sa linggo po tayo magkita-kita.